Hey loves, Ohio, na-miss ko kayo at simula na nga ng Obunia Sumi dito sa Japan. Ibig sabihin lang nun, isang linggo tayong makakapagpahinga. Sa mga kagaya namin na talagang pagod-paguran sa trabaho, talagang sobrang nilulook forward namin yung mga ganitong holiday kasi bukod sa makakapamasyal na, talaga namang makakapagpahinga ka. Sobrang excited din ako dahil dito nga nakatira na yung kambal ko. This time, hindi na kami nagmamadali sa lahat ng galang pupuntahan namin. At nagkagupitan na nga ng bangs talaga naman para bumata daw ang itsura na para bang kay tanda-tanda na ni Sel. At dahil nga Obunia suminamatik yan, summer na kaya sobrang init na talaga dito sa Japan. Well, wala talaga sa plano namin yung gumala pero dahil nga may mga balat kami sa paa, kailangan kahit isa or dalawang lugar para sa holiday na to ay may mapuntahan kami. Actually, love, Sunday ngayon, bukas pa talaga totally yung start ng Yasuming mahaba, kaya matik yan yung pupuntahan natin, expected natin na medyo marami-raming tao. By the way, loves, talaga namang ipupush natin yung 3 lakaran sa isang araw para hindi nalabas ng labas dahil talaga namang nakakatusta yung init dito. O, pak, hindi nyo kaya, talaga namang twinning sa halos lahat ng bagay. Kapag ka ganitong gumagala kami, even before na nasa Osaka pa si Kambal, sobrang grateful namin dalawa kasi alam nyo yun, before sa Manila lang namin to ginagawa, paugbo-ugbo lang, tapos nandito na kami ngayon sa Japan. 3 years na dito si Kambal ngayong buwan at ako naman next month 3 years na din. Sobrang bilis talaga ng panahon. At nandito na nga tayo sa magulong mundo ng Shinjuku kung saan talaga naman kapag hindi ka vigilant, maliligaw ka na lang. Nakatulog na nga ang Kambalchi na yan at pagising niya, nandito na tayo sa Gotokuji Station. Dito pa lang sa station, halatang halata nyo kung anong tourist spot ang mapupuntahan dito dahil talaga namang napakaraming sign na makakapagsabi sa inyo. Nagkonbini na nga muna kami dahil parehas kaming nauuhaw pero iba yung nabili namin. Grabe, ang daming pasalubong dito pa lang sa 7-Eleven. At dahil nga hindi tayo nakapag-heavy meal kanina, sasaglit muna tayo dito sa KFC para mag-lunch. Medyo nagulat kami although nasa Tokyo to, pero kasi yung station niya para ba siyang province vibes pero pagbaba namin napakaraming tindahan. Loves, dahil nga ukay-ukay lover kami, talaga namang hindi namin pinalampas, napakaraming pwedeng bilhin dito at the same time sobrang gaganda at sobrang mura pa. Ito yung isa sa nakakatuwa dito sa Japan dahil kahit hindi brand new, kahit second hand yung bilin mo, alam mo yung quality talagang napakaganda pa. Kahit pa yung mga gadget nila, yung mga relo nila. At isa rin sa nakakatuwa, hindi lang tayong mga gaijin or foreigner yung bumibili sa mga second street nila, kahit na yung mga lokal dito talaga namang bumibili din sila. At dahil nga pupunta tayo sa Gotokuji Temple, matik yan, puro talaga pusa yung mabibili natin dito. Kahit na yung mga pagkain, yung mga frap nila, more on pusa talaga yung team nila. Tawang-tawa nga kami ni Kambal kasi bago pa kami makapunta sa pupuntahan namin, talaga namang napakarami na naming umisay na nadaanan. Pero dahil ayaw namin ng bitbitin, mamaya na tayo bibili. Say hello, bestie! Opa, kahit nasa galaan, kasama talaga namin yan siya. At nandito na nga tayo sa Gotokuji Temple. Sobrang peaceful. Dito pa lang sa bungad, talaga namang mararamdaman mo na sagrado talaga yung lugar na to. By the way, loves, wala nga palang entrance fee dito sa temple. Open siya Monday hanggang Sunday, 6 a.m. hanggang 5 p.m. 5-minute walk siya from Miyanosaka Station, Tokyo sa Tagaya Line. 15-minute walk naman from Gotokuji Station, Odakyu Line, which is yun yung ginamit nating send kanina. At isa na namang lugar ang na-check sa bucket list natin ngayon. By the way, loves, i-share ko lang. Alam nyo ba, matagal-tagal ko nang gustong puntahan to, at least ngayon nagkatotoo na. Ilang beses ko na rin kasing nakikita sa feed ko to at isa pa napakalapit din sa bahay namin. Dahil nga Sunday nung nagpunta tayo, tama tayo, marami-raming tao pero dahil nga malawak yung lugar, hindi talaga siya nagiging crowded.
Trivia lang loves, bawal hawakan yung mga cats ha. Pwede lang natin silang tignan pero hindi sila pwedeng hawakan. Ang Gotokoji din ang tinagiroang Land of Thousand Cats dahil talaga namang napakaraming figurine or cats na makikita rito. Maneki Neko or Lucky Cat kasi kahit naman sa Pilipinas, aware tayo na kapag gaganyan yung sign ng pusa talagang for prosperity, good fortune, and customers kapag nakakakita tayo ng mga ganyang sign sa atin. Hindi na nga kami gaanong nagtagal dahil isa pa kagaya ng sinabi ko kanina, 3 lugar yung pupuntahan natin kaya it's a wrap para sa Gotokoji Temple. Sobrang ganda niya. Kalmado, napaka-peaceful ng place, at yan nga rin pala loves yung office nila para sa mga details na gusto nyong malaman dito. At dahil nga inuhaw na muna kami, bumili muna kami at dinaanan din namin at binalikan namin yung bilihan ng souvenir shop para bumili matika ng pasalubong out ng ref magnet. Isa to sa place na masarap balikan kasi feeling namin kapag nag-change ng season, maganda rin dito at talaga namang nakaka-unwind siya. Thank you so much loves for watching. Keep safe. God bless. Love you. Bye-bye. Enjoy loves. Nandito nga tayo sa magulong putada. Sinjo ko.